beloved Boss Mike Cervera. Kita nyo ha? Oh. Sabi ho ng mga hinampil, yung mga DDS, mga hinampil yan, eto tingnan nyo. Audition ba ito for 2028? Diba? Diba no? Buffet na lang. Ito, yan. Magbo-buffet kami mamaya. Sabi mo yan eh. Kasya na yan, magba-Vikings kami. O kaya, Ali. Marites Musni. So mga kababayan, eto na. Sabi ho ng mga hinampil ng mga DDS, audition ba ito for 2028? Pero sa bagay, ikaw ba naman, sabi nila, pero sa bagay, ikaw ba naman buhusan ng hard at soft project ang funding ni BBM? Kita nyo? Binabanatan na nila ngayon si Isko Moreno. Si Chua nga, naareglo siya. Si BBM pa kaya? Kita nyo? Eto, mga kababayan ko. Kasi etong si Mayor Isko talagang hindi rin pinigil yung sarili, May kasalanan ba? Sabi nung isang bobong mukhang gorilyo na vlogger nila, tinanong ba naman kung siya daw yung mastermind ng pagnanakaw? Si Pangulong Bongbong. Eto ho yata yun. Yung mukhang gorilya yung nagtanong. Sabi ho ng mukhang gorilya. Yan. Nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Kita nyo mga kababayan ko ang tanong ng mukhang gorilyang vlogger. Ewan ko tingnan nyo mga kababayan ko bukod sa bobo na pangit pa. Ganito ang idol ng mga DDS. Ganito ang pinapanood ng mga bobo, tatatanga, mga mangmang na DDS. Bukod sa bobo na, pangit pa. Tao pa mo Diba? Sabi nga ni Chris Ulo, puta paano naging vlogger to? Grade 3 nga lang daw yung tinapos, parang ako. Diba? Ayan sabi ni Chris Ulo. Pakinggan nyo. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Kita nyo mga kababayan ko. Yan po yung katanungan Yan ho yung katanungan Tanungin mo ba naman na mastermind si Pangulong Bongbong? Alam mo naman si Isko, nagsasabi ng totoo yan. Mali ba yung sagot? Chismis. Totoo yun. Di ba? Chismis. Sabi rito, scammer yung mukhang gorilya. Sabi rito ni Welly ni Cabalye. Scammer pala yun. Lahat po sila sakit na sakit Hindi lang sila makapalag kay Mayor Baka palayasin si Mocha sa Maynila Eto mga kababayan mga kababayan ko. Partida. Nakadikit pa si Mocha kay Isko Moreno. Nakadikit yan. Kulang na lang ialay ni Mocha yung sarili niya Diba? Sobrang dikit. Kilala nyo naman si Mocha. Bukod sa 3 beses natalo sa party list, natalo pa sa pagiging konsehal dyan sa Maynila. Kita nyo? Ibig sabihin, maraming tao ang ayaw sa mga vlogger ni Duterte. Konti lang may Koki ni Mocha. Kala mo naman talaga makakabighani yung cookie ni Mocha baka sakali pag ginawang Poki ni Mocha,
Oh, baka naman pilahan ng mga driver sa kalsada. Baka pilahan ho ng mga taong grasya. Pag sinabi, hindi na cookie kundi puki. Oh, di ba? Oh, alam nyo ba yung puki? Oh, yun ho yung ano yung chocolate sa Japan na mayroon pong coated na yung bread, stick bread ba yon na may coated na chocolate at saka white chocolate. Puki yun no? Puki. Di ba? Oh, yan. Eh kung yun na lang sana, di ba? Oh, puki, yan, puki. Poki. Poki nga. Yan, pretzel ang tawag doon. Puki nga eh. Oh. Tingnan yung kabubuhang tanong. Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Eh ano yun chismis yun eh. Oh, kita nyo? Yan mga kababayan, kaya ho basag na basag sila. Kaya ho ngayon, galit na galit ang mga putang ina. Oh. Ayan, ngayon, kung ano-ano mga binabanat mga kababayan. Sa totoo lang ginawa nga lang hong platform ni Isko Moreno ang kanilang programa. Ibinida ni Pangulong ni Isko Moreno si Pangulong Bongbong. Ibinida eh. Yung banat ba'y gusto pang bumawi. Pinagtawalan lang ni Isko eh. Wala na mga kababayan, kahit anong gawin kasi nila, pagtulungan kontra sa isang ulo ni Isko. Eto mga kababayan, makinig kayo. Makinig kayo. Lapit, mga DDS. Eto, pakinggan nyo itong sasabihin ko. Patunay na mga bobo at tanga yung mga vlogger nyo, eto. Patunay ko. Bakit kanyo? Ilan silang nando doon? Kumpara lang, nag-iisa lang si Isko. Nagtulong-tulong na yung mga utak ng mga vlogger nyo, hindi pa umobra. Nakuha nyo, nagets nyo. O, hindi nyo magigets eh. Hindi nyo magigets kasi nga mga bobo nga kayo eh. Di ba? O, mga bobo nga kasi mga kababayan, kaya hindi nila magigets. O, di ba? So ngayon, ang dapat nating gawin, ipakita. Ipakita mo, Boss Mike. Para makita nila kung gaano kabobo yung mga vlogger nila. No? Ayan. Nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung... Ayun mga kababayan. Ilan yan? Di ba? Ilan yan? New subscriber here from New Zealand. Thank you naman kay Aroha. Thank you po sa pag-subscribe. Thank you po sa blessings. At thank you rin po sa inyong pagtitiwala. Ito mga kababayan ko, kumpara natin. Ilan ho yung vlogger na nandidine? Si Banat Bay, mukhang gorilla. Pangit ang mukha, bingot pa. Mukhang bulldog na hindi mo alam kung kakasta. Ito naman yung manyakol na hita lang, pinagjajakulan niya. Tapos mga kababayan, meron po pa dito na dalawa, isang kalbo at isang kalbo pa. So ilan sila mga kababayan? 7. 7 ulo na puro mga bobo. Biruin nyo, pinagtulungan ng utak nila yung nag-iisa, si Mayor Isko Moreno. Akala nila, madadala nila sa gusto nila na naratibo. Ano nangyari? Bakit hindi nyo kinaya? Nag-iisa lang yung mama, Manood kayo, iimbitahin natin si Mayor Isko. Panoorin nyo kung paano ko mag-interview, mga bobo. Di ba? Abangan ho ninyo yan. Kung paano yung pag-i-interview, sigurado viral na naman tayo. Hindi ko ba alam mga kababayan, sa lahat na lang ng gagawin at sasabihin ko, nagba-viral ako.
Iba pa yung viral ni Mima, ni Nyulo, ni Biyahe ni Koy, at mga kasama natin, ano? Viral talaga eh. Walang, ay nako mga kababayan, ewan ko ba. Kaya mga kababayan, tanggapin nyo na sa sarili natin, ano? Tanggapin na natin kayong lahat na mga nandito na mga naniniwala dito sa channel na to. Tanggapin na natin na sikat na tayo. Di ba? Tama? Sikat na talaga tayo. Abay, viral lagi. Oh, eto na, mukhang nainggit si Lemil, oh. Boss Mike, kailan ka ulit mag-guest ng chicks? Pabayaan mo na yun. Pwede ko nang irekta sa'yo. Yung mga ganyan, yung mga chika bebe, pwede nang rekta. Huwag na nating i-guest kasi makakasira lang ng ating ano yan. Pinaglalaban. Tanda mo, sa adhikain ng isang lalaki, babae lagi ang nagiging hadlang, kaya hindi nagtatagumpay. Leonora Brown, sino? Leonora Brown ang i-interviewin ko? Si Isko! Oo! I-interview natin. Kaya lang, meron pa akong interview. Si Larry Gadon uli, si Senator Trillanes. Ewan ko kay Lovely. Kung kailan magpapa-interview. Ayan na. Diba? Sige, tiwala ako sa tipo mo. Ako pa ba? Ako pa ba? Ano ka ba? Ay, yung mata ko kakaiba. Diba? Bangko. Eto na. Ayan po yung 7 kontra sa 1. Ang mali pa, mga kababayan, tingnan nyo ang mali pa, tingnan nyo, abay tinabi pa si Mayor Isko sa pangit na vlogger nila. Di lalong lumitaw yung kagapuhan ni Isko Moreno. Tingnan nyo, mga kababayan ko, yan lalong lumitaw ang kagapuhan ni Isko Moreno. Paano puro pangit yung katabi? Hindi naman siya panglalait, binabalik lang natin yung ginagawa nila. Abangan nyo. Sa Bingador, mga kababayan, abangan ninyo. Kapag ka pinagtabi-tabi mo kami, pag pinagtabi mo kaming 4, ni Nyulo, ni Biyahe ni Koy, at ako, ay mga kababayan, malilito ka na Hindi mo na malaman kung sino ba ang mga artista hindi mo na malaman kung sino si Isko Moreno kapag pinagtabi-tabi mo kaming 4. Di ba, mga kababayan? Baka pagkamalan nyo na kaming boy band. Kaya abangan nyo. Di ba? Totoo. Kapag kakayan, F4 ang tawag nyo. Di ba, Di ba, Arnel, Si Armel Guzman, sumang-ayong ka na lang, pag pinagtabi-tabi nyo kaming 4, malilito na kayo kung sino sa amin si Isko Moreno. Tingnan nyo naman dito, parang may mga hayop na katabi si Isko. Di ba? Wala sa Bingador yon, ikaw naman. Huwag ka nang mandadamay. Ang usapan, 4 lang. Ewan ko. Benji Bernardo, kita dapat palitan nyo yung Yan yung pupuli. Gawin nyo puro pulpul. Ganon. Di ba? Box of pulpul. Ganon. Mga pulpul kayo Puro mga pulpul no? Puro mga bobo mga kababayan Dapat palitan nyo, box of pulpul. Ewan ko sa mga hayop talaga. Eto na mga kababayan. Balikan na natin yung ating talakayin. Tingnan nyo kung paano ginawang katawa-tawa
Nino, ni Isko Moreno, itong mga boplox na to. Pasok. Pasok! Muna wala. Wait lang. Oh. Wait. Remove. Oh, yan. Remove mo muna, Boss Mike. Yan. Tanggalin muna natin yan. Ito. Comment ngayon sa social media, balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Ay, sabihin nyo na kayo. Ayaw pa sabihin no, mga kababayan. Dapat sinabi na lang, mga kababayan, na kami nagsasabi nun na tila ba bumalimbing na kayo Di ba? Tuloy. Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Hindi nyo pa nagets yun. Yung balimbing daw, merong matamis, may maasim. Di ba? Alam mo kung ano pinapatamaan? Si Sara Duterte, maasim. Bakit? Kita nyo mga kababayan ko, sumama sa kampanya at ticket ni Pangulong Bongbong. Ngayon bumaliktad ano tawag nyo doon? Di maasim. Ano naman yung matamis, Boss Mike, na sinasabi ni Yorme? Yung matamis, tulad ni Yorme, napakatamis. Bakit? Bakit matamis? Kita nyo naman mga kababayan, hindi namumulitika. Bagkos, inaalagaan yung nasasakupan niya. Tama nga naman, nasabihin niya na mayor kasi siya. Kaya kung ano yung nasasakupan niya, doon ang concern niya. Kung mayroon mang away, si Sara Duterte at si Pangulong Bongbong, wala siyang pakialam dyan. Ano naman? Gusto nyo kumampi kay Sara? At o kaya kumampi kay Pangulo? Ako hindi ko sasabihin yan. Hindi ko ipipilit na Isko Moreno, mayor, kumampi ka kay Pangulong Bongbong, hindi ko sasabihin. Bakit? Bakit sasaklawan natin ang utak niya? May sariling pagpapasya, may sariling diskarte ang alkalde ng Maynila. Abay, diskarte niya yan. Kaya nga nagtiwala ang 2 milyong mahigit na Manileño na siya ang gawing leader nila. Anong ginawa ng mga bobong mga mukhang taga Manila su? Abay, pinipilit nila yung naratibo nila. Hindi nyo po pwedeng gawin yan sa isang guest nyo o kaya sa isang mayor. Hindi ho nyo pwede. Bakit? Meron nung sariling may sariling pamamaraan May sariling diskarte. Bakit hindi nyo hayaan? Tuloy. Nakain niyo na ba yun? Wala akong ganun Action Demokratiko ko Kita nyo? At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Yan. May mga bagay na nasabi na. Normal lang naman ho yun Kahit ho saang bansa, pag may eleksyon sila, normal lang ho yung nagbabatuhan ng putik Ang hindi ho normal, yung gawain ng mga Duterte. Nanalo na ang Pangulo, abay ayaw pang magpasakop Nakuha nyo mga kababayan ko? Nanalo na ho si Pangulong Bongbong Marcos, kailangan nating irespeto hanggang matapos ang kanyang termino. Baliktad ho sa mga utak ng mga bobong mga DDS sa pangunguna ni Digong na nakakulong at ni Sara Duterteng bobong mukhang boksingerong bakla. Ano ang utak nila? Hindi ho, huwag tayong sumuporta. Agawin natin ang kapangyarihan dahil tayong mga bobo ang dapat mamayani. Mas marami tayong bobo, kaya tayo'y sumama sa panawagan na pagpapalit ng gobyerno. Tinamaan ng lintik talaga, di ba? Di ba? Yan yun, mga kababayan. Tuloy. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Tama. Talo ko. Olats. 31 million voted for him. Kita mo, 31 million ang bumoto kay Pangulo, 3 million lang kay Isko. Hindi mo pa ba tatanggapin yun? Di ba?
Hindi mo pa ba tatanggapin yun? Olats ka na. Oh. Now, if you really believe in democracy, Oo. you recognize 31 million. Yan! Hindi ba kayo nahihiya dyan, mga yut-yuteros? Oh, banat ba hindi ba kayo nahihiya sa sinabi? Ha? Oh, nasa demokrasya tayo. Nasa demokrasyang bansa tayo. Abay, dapat na irespeto ninyo yung kagustuhan ng mas nakakaraming Pilipino. Hindi yung dahil gusto nyo ay gusto nyo. Kami, ang pinaglalaban namin ay yung pagrespeto sa tunay na hinalal at tunay na gusto ng sambayanang Pilipino. Wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong. Ewan ko ba, dito sa kampo ng mga Duterte na gusto patayin yung tao. Malayo ho, mga kababayan, ang isip nila. Aba, mga kababayan, kayang-kaya nyo nang isipin yan, di ba? Ganun lang kasimple. Oh. O, di tapos na. Oh. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulat sa pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, Kamatis. asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... Una, asukal eh. Marami. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million. Yan! Yung po naman dapat talaga eh. At ganun din po tayo. Oo, ganun din po tayo. Bakit ho? Yun po kaya tayo nandito kasi gusto natin irespeto nyo yung tao na hinalal namin. Hinalal ng taong bayan na marami. Ang baliktado ang mga Duterte ginawang kakampi. Pinuri ng pinuri si Pangulong Bongbong Marcos ng mga Duterte malibang kay Digong. Si Sara Duterte pinuri ng pinuri si Pangulong Bongbong. Ano sabi? Si Bongbong Marcos mabait, matino, hindi magnanakaw. I love you, BBM. Yan po yung mga salita nung mga nangangampanya. Kabaliktaran kila Isko, talagang banatan nun. Negatibo si Isko, sa kampo ni Isko ang binibitawan. At puro naman positibo yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Ngayon baliktad Kung kailang nagdesisyon ng taong bayan, tsaka naman po nag-iiba yung mga sinasabi nung Sara Duterte. Sino ho ang tama din tama ako sasang-ayon kila Isko, kila Lenny, yung mga nakalaban. Sino? Pantelo Lacson at saka si Manny Pacquiao. Nung nanalo, tama na, tapos na. Tapos na ang politika. Kailangan sumuporta na. O anong ginawa ng Ping Lacson? Sumuporta kay Pangulo. Anong ginawa ng Manny Pacquiao? Sumuporta kay Pangulo. Anong ginawa ni Yorme? Sumuporta kay Pangulo. Anong ginawa ni Leni Robredo? Kasangga ni Pangulo. Ang tanong, anong ginawa ni Sara? Ayun, naging luka-luka. Naging luka-luka sa pangako na magiging presidente siya. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ayan napakasimple na na paliwanag yan. Napakababaw na. Baka hindi nyo pa maintindihan kung sino talaga ang may tama sa may tama. Di ba? Nagigets nyo ba? Ulitin ko. Baka hindi nyo pa maintindihan kung sino ang tama sa may tama. Natao pa mo Di ba? Ewan ko. Eto, tingnan nyo kung paano ginisa. Ginisa Ginisa ni Isko, itong mga, itong mga bobong, mga tatangang-tangang mga vlogger ni Duterte.
national government, Oh, yan. Pakinggan ho natin si Isko Moreno. the national government came up with ayuda, yung 5,000 sa ating mga driver through the office of the president. Then ito, nilaunch natin isang araw, Oh, yung bigas. oh, kita nyo, nag-promote. Nakakuha ng platform si Yorme para i-promote yung ginagawa ni Pangulo. Oh, kita nyo, mga kababayan. Ay, nako. Oh, tuloy. Biyayang bigas para sa Maynila. Ito naman ay nanggaling sa Office of the President. Nakaw! Biyayang bigas para sa Maynila. Ito daw ay galing po sa opisina ng Pangulo. Diyos ko, mukhang namali nga eh. Meron nga kumakalat ngayon na ibaban na daw si Isko sa SMNI. Oo, ibaban na daw po ha. Ito kumakalat lang chismis, na ibaban na daw si Isko sa SMNI. Dahil nga dito sa mga ginawa niya. Ay, nako, ginawang tatanga-tanga kayo. Ferdinand Bongbong Marcos, Kita nyo? Office of the President para sa Maynila. Yung bigas, biyayang bigas para sa Maynila. Ito naman ay nanggaling sa Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos. Kita nyo, Office of the President, binanggit pa yung pangalan na President Ferdinand Bongbong Marcos daw. Alam nyo, parang nananadya si Isko dito, eto na. Ibinigay sa amin ito 2 months ago. Kita nyo? Ang 2 months ago yan, mga kababayan ko. 2 months ago. tawag sa pondo na yan, LGSF. Local Government Support Fund. Na kung saan ang inatasan sa amin ni Pangulo ay yung yung mga bitawang salita ni Isko. Yan, inata sa amin ni Pangulo. Ang tawag nila, di ba, bangag? Yung guest nyo, tawag kay Pangulo, ay tawag kay Bongbong Marcos, Pangulo, President. Yung mga bobo, ayun ang kaibahan. Kapag bobo ka, tawag mo kay Pangulo, bangag. Ibig sabihin ng bobo ka. Pag matalino, si Isko, tignan nyo, matalino, ang tawag, President. Kasi nga, may utak. Pag bobo, walang laman, bangag. Ganon. Di ba? Walang utak eh. Kaya ganon ang tawag. Aloy. bili ng bigas sa magsasaka, lokal, at ibigay yung bigas 10 kilo bawat pamilya for the next 6 months. 6 na buwan yan. Sara, nasan ka na? Sara, si Sara kapag daw nahawakan yung pera, hindi na daw lumalabas eh. Hindi daw ho talaga lumalabas. Oo, sobrang siblot. Daig pa mga Ilocano eh. Daig pa Ilocano ni Sara kapag nahawakan na yung pera, hindi na nakakawala kahit galing sa nakaw pa. Nakuha nyo? Kahit galing sa nakaw, yung pera na dadapo sa palad ni Sara, hindi nalalabas. Nakita nyo? Pero si Pangulong Bongbong nakakagawa ng kaparaanan para makatulong. Ang tanong nga dyan, si Sara, ano bang nagawa na? Di ba? May naitulong na ba sa Maynila? Every other month. So tatakbo tong programang tong bigas, yung 10 kilo. Iabante mo yung programa ni Pangulo Mayor Isko. Iabante mo. Samantala yung mga, paano kaya natin to pipigilin? Putang ina, yari tayo rito. Nakikinit ako na eh. Sabi ng mga bobong mga vlogger na mukhang mga taga Manila putang ina, paano kaya natin to pipigilin? Wala, hindi na tayo makakapagpigil nito. Hindi na natin mai-interrupt itong ginagawa ni Mayor na to. Dire-diretso na ito, dire-diretso na. Sige, hayaan nyo na i-promote. Di ba? Nag-promote tuloy, mga kababayan. Bigas sa Maynila, at hindi lang sa Maynila. I think it's gonna happen
Kaya lamang kasi kami, Ano? talagang binilisan lang namin. Oh. Pinakita pa talaga na binubuhat ni Pangulo yung pong bigas kasi galing kay Isko yan eh. Galing kay Isko yan eh, di ba? Oh, pakita nyo yung video namin, binubuhat ni Pangulo yung bigas. Oh, ang lakas. Yan ba yung may ano? Yung halos lahat ng mga kasamang vlogger dyan, sinasabi nga daw na malala na yung sakit ni Pangulo. Di ba kayo nahihiya niya? No? Tingnan nyo yung pinapakita, parang sinasadya ni Isko. Oh, yung mga naratibo nyo na mahina na si Pangulo, may stage 4 cancer na si Pangulo, hindi na kayang lumakad, bedridden na kanyo. Pakita tingnan nyo mga kababayan, habang nagkukwento si Mayor Isko kung ano yung mga plataforma at kung paano tumulong si Pangulong Bongbong at hindi lang ho sa Maynila, prenomote pa ni Mayor Isko na hindi lang sa amin sa Maynila mangyayari ang pagtulong na pamimigay ng bigas ng opisina ng presidente kung hindi sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tao pa mo ha! Nga! Diba? Nga! Diba? O, tuloy. Na kung po pwede, maibigay ng mano pa, no? Natapat sa krisis. Working class. Yan ang tatama naman dyan. Ano, singit pa! May sumisingit mga kababayan eh. Parang masama loob eh. Parang masama ho loob nung sumisingit na namimigay ng bigas si Mayor Isko at si Pangulong Bongbong. Yan ang tatama naman dyan. Binabara si Pangulo eh. No? Binabara si Isko eh. Hindi talaga makapasok eh. Working class, ibig sabihin mga middle class, working class, mga empleyado, ang pinili ng Maynila. 80,000 families. Kita nyo, ang daming natulungan, 80,000. Butong 6 months. Every Bigay, other month, bigay. tama ka. Every other month. 6 months within the year, every other Galing month. sa national. 80,000. Office of the President, under Pinaulit pa galing sa national. Galing nga sa opisina ni Pangulo. Ito naman si, bobo rin. No? Kita nyo kung gaano ka bobobo. Ayaw nyo pa kasing ayunan. Tama naman yung sinasabi at totoo namang nangyari. Ayunan nyo na. Hindi yung kinokontra nyo pa. Galing sa national. Gusto mo pang iliko na, i-discredit si Pangulo. Sinabi na nga ni Isko, galing sa opisina ni Pangulong Bongbong Marcos, bobo. Diba? Yan. the LGSF. Yorme, matuloy kaya. Sumingit. Sumingit, tignan nyo kung paano ito manira itong mga hayop na to Sumingit eh. Matuloy kaya. Baka hindi kaya mabudol kayo. Hindi, ang good news naman, Kita nyo? Matuloy kaya, baka di kayo, mabudol kayo. Abay, talagang isisingit nila na budol pa yung ginagawa ni Pangulo. Sabi ni Mayor, hindi. Hindi pwedeng hindi matuloy. Bakit? ang good news naman, Oli, dinownload na kasi yung pera na yan. Nakadownload na. Nabid na, kumbaga. Yung sinabi ko sa iyo, yung pinatakbo namin yung mga regulasyon, sinunod namin. Boom! Katangahang katanong kasi. Gusto talaga nila i-discredit pa si Pangulo. Bidang-bida na nga si Mayor eh. Bidang-bida na. Ayan. Kita nyo. Naka-download na. Ibig sabihin, bayad na yan. Kapag naka-PO na, wala nang gagawin. Kundi, babayaran na lang ng opisina ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Bobo kayo. Paano pa magiging bodol? Binid nga yan. Hindi naman po pwedeng hindi ibid yan. Kapag naibid na yan at mayroon na hong nanalo sa bidding, pag nag-PO na ang opisina, tapos na, done deal na eh. Kaya yung sasabing budol, mga bobo talaga to eh. Pinipilit lang ho nila na i-discredit pa si Pangulo, kaya lang hindi na humuubra. Dahil si Mayor Isko ay ipinaliwanag, inilahad kung ano lang ho yung mga totoo na mga nangyari. Pasok.
binilisan namin, then yun. Kaya ano na siya, tiyak na yun. Tiyak na Kasi- yun. Tiyak na. Tiyak na. Yung pera ay nasa lokal na pamahalaan na. Yan, kita nyo? Ay, yung pera pala, nasa lokal pa ng pamahalaan. Di sigurado na. Ganyan, ho. Oo. Ganyan, ho, ginawang engot-engot, mga kababayan, ang mga bayateros. Kita nyo, ho? Akala nila kasi maiisahan nila yung mama. Hindi nila alam, mga kababayan, matalino yung Cisco matalino from nangangalakal, kumakain ng pagpag, naging artista, naging konsihal, naging mayor ng Maynila. Kita nyo? Tapos gusto nyo paglaruan nyo sa palad nyo. Yung paglalaro nyo pang kay ano lang mo yun, kay Sara Duterte. Pang bobo pang mga DDS lang yung mga lakad nyo Di ba, mga kababayan? Yan. Our beloved Boss Mike.